Good day mga kapobreng lights and sounds. Today, meron akong setup na ginawa dito sa bahay namin. No? Nagpe-prepare kasi ako para sa gig natin bukas. So, bale, prepare ko siya para masanay ako kasi today, ginamitan ko siya ng ibang klaseng setup. So, kung napansin nyo dito sa ating mix out, isa lang yung nakasaksak. So, mono setup kasi ako ngayon. Kadalasan is naka-stereo yan, dalawang saksak. So, alam naman natin yun, sanay na tayo dun. Halos lahat sa atin alam yun, no? Pero this time, nag-mono setup ako. So, isa lang nakasaksak dito. So, minamaster ko, sinasanay ko, pinapamiliarize ko yung sarili ko, kaya nag-setup ako dito para bukas sa event, sanay na ako, familiar na ako. By the way, pasensya na pala sa ingay, no? Kasi nasa labas tayo. Maraming mga tricycle na dumadaan. So as I've said, going back, naka-mono setup tayo. Ang tawag dito is dual mono setup. Bakit dual? Kasi hindi lang yung FOH ang mono, pati yung subwoofer naka-mono din setup. Kaya dual mono setup, meaning dalawa silang naka-mono, yung FOH tsaka yung subwoofer. So ito yung setup ko ngayon. Ayan, ito yung mixer natin. And then, ito yung amplifier, mini amplifier rack natin. So, kung napansin nyo, dito sa ating channel 1 sa taas na equalizer is may curving siya, no? So, hindi naman yan all the time ganyan. So, nagkataon lang sa setup na ito ganyan kasi malapit lang tayo sa ating FOH. So, para iwas feedback, binabaan na natin yan. And then, dito sa baba, second channel is ito yung ating equalizer para sa monitor. So ayun yung monitor natin, nilagay ko dun for demonstration purpose. So wala namang feedback sa monitor kahit malapit ako, kaya naka-straight lang siya. And then tayo, low cut, no? Both sa mid-high tsaka sa monitor, naka-low cut tayo. So ayan, ganyan ang magiging itsura ng amplifier, ng equalizer ninyo kapag magdu-dual mono setup. So, ito lang, sa taas lang, mag-isa lang, single para sa FOH. So, magiging bakante sa baba, yung second channel ng EQ, so pwede nyo i-utilize o gamitin para sa monitor for monitor setup para di siya mag-feedback. Makontrol nyo din yung EQ ng vocals ng mga singers, iwas feedback. So, ayan guys, ang ating setup today. Ang ating subwoofer pala is may nilagay akong active subwoofer. Pero bukas, hindi ko na yan dadalhin yung active. Yung passive lang dalawa. Pero kinumbine ko lang for extra subwoofer dito sa pag-soundcheck ko. No? So, 3 subwoofer ngayon ang gamit ko. Bukas, 2 lang, passive lang. Iwan ko yung active. And then, naka-passive din tayo sa dalawang FOH natin na Kevlar ZLX 12. So ganito, papakita ko sa inyo guys. Ang routing natin is ito na nga, mono. Yan. Mono setup sa left. So kung napansin nyo rin dito, isa lang ang nakaangat. Wala nang gamit to kasi wala namang connection. So patunugin ko lang ha. So ayan, kung napansin nyo dito, di ba? Isa lang yung gumagalaw, dito wala. Kasi nga, nakamono tayo. Walang connection to. So papakita ko sa inyo dito, sandali lang, quick overview. So ayan, single mix out, isa lang, mono. So tumakbo yan dito sa input ng equalizer. Dito, isa lang din. Input 1 sa channel 1 and then nag-output siya papuntang crossover input dito sa taas. Madilim ba? O yun, dito sa taas. Nag-input tayo dito sa taas, crossover. And then, nag-output tayo ng high. Ito, high. Output ng high. Papunta naman yan, ang high, dito na sa input ng ating amplifier, channel 1. And then, kung napansin nyo, dahil mono, mag-isa lang.
ito yung channel 2, walang nakasaksak. Isa lang. Pero, left and right speaker pa rin tayo. Left and right speaker pa rin ang magko-control dito sa harapan ng ating amplifier. Dito, kung napansin nyo, di ba? Ayan, kung napansin nyo, dalawang volume knob ang nakaangat. So, kung magpapatugtog tayo, limbawa, papatugtog tayo, ito sa booper to, huwag nyo yung pasanin yan. Kahit ibaba ko ito, meron pa rin tumutugtog na isa. Hindi lang siya nag-iilaw kasi mababa lang yung volume eh. Taasan natin. So kahit taasan natin, mababa lang kasi yung channel ko. Yung ano tawag nito, pinatay ko naman dito sa ano eh kasi masyadong malakas na sa gain. Pero makikita nyo yan, isa lang yan. Pero as I've said, ayan, nakababa na, may sound pa rin yung kabila. Patayin ko yung isa, sa booper lang yung tumutunog, patayin ko na lang yung sa booper. Ayun. Tumutunog pa rin kasi yung active, dito ko na lang patayin sa crossover. Okay, angat ko ulit. Yan, iangat ko lang ulit. So wala na, patay na lahat ha, sa subwoofer kanina, ayan. So patayin ko sa booper. So yung ating left and right channel ng amplifier, patay na, walang tumutunog, patunugin ko yung isa. Ayan. Kita nyo naman, umiilaw, di ba? Umiilaw. Patayin ko channel A. Umiilaw din. Pero, dito sa likod, isa lang ang nakasaksak dahil mono nga. Yan ang tinatawag na, sabi ko kanina, dual mono setup. So paano nangyari yan? So dito sa ating switch, instead na stereo, nilagay natin sa parallel. So kung parallel, isang ano na lang, isang cable na lang mix out dito. Tulad kanina sabi ko, isa na lang ang lumabas dito, mix out, tapos eto na, dito mag-isa, EQ, crossover, tapos dito mag-isa, dito pala mag-isa sa amplifier. Hindi ka nasasaksak pa ng isa dito sa channel 2 kasi nga mono, mag-parallel ka na lang. Pero gamit mo pa rin yung master volume knob ng ating amplifier, dalawa pa rin ang gamit natin. Ito, yan pa rin tumutunog, tapos ito pa rin tumutunog. So yan yung dual mono setup. So punta tayo sa speaker para mas maintindihan, maliwanagan at makita. So kung napansin nyo, dito sa likuran, ayan, input dito, pero walang output na tumatakbo, di ba? Isa lang. Dito naman sa kabilang speaker, isa lang din input. Kasi nga, nag-dual mono setup tayo. Controlled pa rin siya, ang tunog niya sa left and right na volume knob ng amplifier. Kasi, ang iba, ang pagkaintindi, pag sinabing mono, input dito, tapos mag-output dito para tatawid sa kabila. Yun ang pagkaintindi ng iba. Mali po yun, mga ka-Power Light and Sounds. So, posibleng masisira ang amplifier natin doon, no? Kung yun ang ginagawa natin lagi-lagi. So, kung magmo-mono setup, pero separate pa rin ng control ang left at saka ang right volume gamit doon sa ating amplifier. So, ito, input left, input right. Kaya, dual mono ang tawag. Ganon din sa ating subwoofer. So, sa subwoofer naman, dahil nandito na tayo sa likuran ng speaker, so ayan, kung makikita nyo, naka-input isa. Ito yung output niya, pero walang nakasaksak. So, dito, input ng mono, isa lang, tapos right channel, isa lang din ang nakasaksak. So, dalawang
master volume ang gamit din sa amplifier. So, ang iba kasi from left channel, nagsaksak dito, tapos mag-out lang, magli-link out lang papunta doon. Ganon din ang ginagawa nila. So, ito, hindi. Separate, talaga, master volume channel. 1 and 2 talaga. So, dito, walang naka-link out. Dito naman, wala ding naka-link out. Pero, kung 4 ang subwoofer mo, meron ka pang isa dito, pwede ka na mag-link out dito. Sa kabila, pwede ka na mag-link out para yung 8 ohms maging 4 ohms na subwoofer. Ganon din dito sa kabila. Kung 4 nga ang subwoofer mo, so pwede ka din mag-link out dito kung gusto mo. Same thing dito sa FOH. Kung 4 din yung FOH na gagamitin, pwede ka na din mag-link out dito ng isa. Same thing sa right channel, pwede ka din mag-link out ng isa pa. Pero since dalawa-dalawa lang yung gamit natin na speaker, dalawang front of house, tsaka dalawang subwoofer, at tsaka ito nga yung ating active amplifier. Pero wag niyo nang pansinin yan, active subwoofer, pero wag niyo nang pansinin yan kasi nga hindi ko naman dadalhin bukas. Ngayon lang pinagdugtong ko lang o pinagsabay ko lang yung passive subwoofer tsaka yung active subwoofer. So balik tayo dito sa likuran. Ganun para sa na naman connection ng subwoofer. So kung nakikita nyo dito sa auxiliary 4, ito yung auxiliary 4 auxiliary 4 ito, yan. So lalabas isa, and then nag-input yan, output yun, no? Auxiliary 4, nag-input yan dito sa ating crossover sa channel right na naman, sa channel 2. Kasi yung mid-high natin nandito sa channel 1. So sa ating crossover sa channel 2 yung input ng subwoofer, and then sub out. Yan, may sub out, nag-sub out, yung sub out niya mag-i-in yan ngayon dito sa channel 3. Ito sa channel 3 ng ating amplifier, kasi yung amplifier ko is 4 channels kasi 1, 2, 3, 4. So ito channel 3, nag-input siya sa channel 3, and then naka-parallel din yan parallel mode. So kung napansin nyo, walang naka-input sa channel 4 kasi mono nga din yung ating subwoofer setup, pero dual dahil both channel 3 and channel 4 na main volume knob is ginagamit. So ngayon, kung meron kayong nakikita dito na may naka-out na isa, yan po yung sa active subwoofer ko na dinugtong ko doon sa passive. Kinumbine ko lang ba? Pero in reality, bukas, wala na ito sa gitna. Itong nakalink na ito para sa active kasi hindi ko naman gagamitin. Basta ang pinapakita ko lang na setup is dual mono setup na kung saan is isang saksakan lang sa amplifier, sa channel 1 lang, tsaka sa channel 3 lang. Yung channel 2 and channel 4 walang nakasaksak, pero ang control ng volume gamit pa rin yung lahat ng control volume knob ng channel 1, channel 2, channel 3, and channel 4. Tulad na nga, halimbawa, balik tayo dito. So, ito yung FOH natin, channel 1 or channel A. Ayan. Tumunog siya. Laksan na natin. Ayan. Tumunog siya. Patayin natin. Channel B. Ayan, tumunog siya. So, pero nakamono yan, ha. So, dalawa ang kinokontrol kong master volume, pero nakamono yan. Tapos, itong ating subwoofer naman, buksan ko dito sa crossover, ha. Yun. So, sa crossover, tinan nyo. Dalawa yung laksan ko lang. Para makita talaga yung ilaw. Ayan, dalawa. Dalawang master volume pa rin ang control. Pero mono yan. So, patayin ko ang channel B at channel C. O, channel D na lang yung tumutunog, umiilaw.
Tapos, balik natin. Patayin ko naman yung channel D. O, ayan. Channel C na lang din yung tumutunog. Patayin ko lahat. Kung wala nang tumutunog. Pero meron kayo naririnig na tunog konti, no? Kasi yan yung, ano natin, yung active subwoofer. Naka-on kasi yan eh. Nandito yung volume. Yung master volume niya. Nandito. So, pwede natin yung patayin kung gusto natin. So, i-off ko yung volume. So, wala kayong naririnig. Wala nang umuugong na subwoofer na tunog. Kasi pinatay ko na yung active subwoofer. Tapos, yung passive, wala na rin talaga kayong maririnig. O, zero lahat. So, buksan ko yung channel C sa passive. Sa left channel. O. Tsaka lang lumalabas. Dagundong lang. O. Ayan. Passive lang. Yung isa lang tumutunog. Tapos, patayin ko. So, nawala yung tunog. Buksan ko na naman yung isa. Ayan. Yung isa na din ang tumutunog. Meron kayong naririnig na tunog, di ba? Pero isa lang. So, kung magugulat kayo, paano naging mono, kasi, tapos dalawang master volume ang gamit. So, yan ang dual mono setup. So, kung papatunogin natin silang lahat, dalawa sa woofer, so umiilaw sila dalawa. Yan. Tapos dito rin sa kabila, FOH, umiilaw yung isa. Yung isa wala pang sound, lagyan natin. Umiilaw na. So dalawa silang umiilaw. Dalawa. Off muna natin. Off lang muna natin. Ngayon punta tayo sa ating monitor setup. So, ito naman yung ating monitor. Nilagay ko sa channel 1. Yan. Nilagay ko sa channel 1. Ito yun. Sa channel 1 siya. So, dito sa ating channel strip, sa music. So, buksan natin yung channel 1. Para tumunog. So, walang tumutunog yan FOH, walang tumutunog kasi pinatay ko. Walang umiilaw. Nagbi-blink, wala. So, dito ngayon, sa ating channel auxiliary 1, yan, para sa monitor speaker. Bubuksan ko. So, ayan na. Tumutunog na siya. So, active speaker yan. Ito, naka-off. Walang tumutunog dyan. Patayin muna natin. So, ayan mga ka-Power Light and Sounds. Ito yung ating bagong setup ngayon na tawag is dual mono setup. For live music, for live band, ito talaga ang mga ginagamit. Hindi yung stereo setup. Dual mono setup talaga ang ginagamit for mga live music, outdoor, big stadium. Yan talaga ang ginagamit na setup. So ngayon, balik natin. Off ko muna ito. Balik natin. Mute ko lang So balik natin. Lagyan natin ng volume. So naka-off yan kasi nag-mute naman ako eh. So dito, yung subwoofer, balik natin. So may volume na sila lahat. And then yung sa active subwoofer, i-on ko din. Yan. Ito. I-on ko rin yan, yung volume niya. Yan. Yan, naka-on na. Volume. So balik tayo sa ating boot. So this time naka-mute na yun, pwede na natin i-unmute. Yun. So yun.
Dito naman sa monitor, FOH. Pagsabayin natin. So ayun mga Kapurban Lights and Sounds, hanggang dito na lang. Thank you sa panunood. Ito ang dual mono setup for live music, live band, auditorium, mga malalaking venue. Ito ang gamit. Thank you so much for watching. God bless and to God be the glory.